Po sa ating lahat, kasama po sa intensyon ng ating misa ang pasasalamat ng mga sumusunod. Dec Julie Lahom and family, Soriano family, Arellano family, Babulon family, Pasencia Bader, Rosario Galicia, L.A. and Villa Herrero, Chua family, Joshua Habilo Gomez, Yoli Gomez, Pajo family, Camacho family, Bien family, Regunan family, Rodaje family, Sacramento family, Busto family, at Mallorca family. Ganon din po para sa pasasalamat ni Remedios B. Ventura para sa kanyang ika-63 kaarawan. Pasasalamat ni na Ventura Velarde family para sa biyaya at kalusugan. Ganun din po para sa nagdiriwang ng kaarawan na si Bernadette Martin at para sa kagalingan ni Ricarte Ronquillo, Zenia San Gaspar, Kaizeline Yutatko, Delia Cornesta, Juliata Lahom, Erwin Boral, Anita Cornista, Hermie Soriano, Stephen Hudson Lim, Stephen Howard Lim, at panalangin para sa operasyon ni Elvira Lim, kagalingan ni Potencia Alonso, Corazon Nunez, Michelle Gamido, Jimmy Timosa, Erika Camacho, Yukiya Crishin Camacho, Dianara Paris Camacho, at para sa kagalingan at pagbabalik ng paningin ni Loren Sabien, para sa personal na panalangin at kahilingan ni Erika Camacho, John Paul Bien, Allen Joy Camacho, at Mary Jean Morillo. Para sa kaluluwa ni Nelson, Marico, Maria, Lucia, Lorenza, Juanita, Ricardo, Lauro, Elvira, Adolf, Pedro, Luis, Sinaida, Francisco, Nestor, Nena, Dory, Linda, Candelaria, Julieta, Andoy, Patricio, Marcos, Ariel, Junior, Rosindo, Midel, Benjamin, Francisco Jr., William, Urbano, Catalina, Luis Sr., Alejandra, Natividad, Antolin, Eduardo, Amado, Little Baby, Emilia, Ernesto, Rodolfo, Dolores, George, Rodolfo, Mary Ann, Roderick, Conrado, Jose, Alicia, Asteria, Concepcion, Eustaquio, Starlita, August, Bernadette, Marianemi, Carmelita, Gina, Robert, Yukito, Zacarias, Darling Joy, Eduardo, Macario, Armando, Enrico, Alonso, Castelo, Alona, Herminio Flores, at Elina Galagar. Ipanalangin po natin sila sa Panginoon. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat pakinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng inyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Uning gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya daktilain, atin siyang sambahin. Ang buwan lumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sama-sama po natin gunitain si San Jeronimo, pari at pantas ng ating simbahan. Siyang ginawang instrumento ng Panginoon upang ang kanyang salita ay maging accessible sa atin, mas maunawaan natin. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil dito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimulan tayo sa ating mga kasalanan. Humingi tayo ng awa sa Diyos para dito at para na rin sa ating mga pangailangan. Lalo pat ngayon ay inihahandog natin ang misang ito para sa mga may sakit. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa Ika'y tagahilo naming makasalanan. O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo,
Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Yumuko tayo, ibulong natin sa Panginoon ang ating intensyon sa natatanging paraan, ipagdasal natin ang mga may sakit. Pakisama po ang aking lolo, lolo Amang, ating Juliet sa Ibig Gonzales, at gayon din ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panuka. Tinanong ko ito, "Saan kayo pupunta?" "Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem," sagot niya. Walang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, "Dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaningningan niya'y lulukob sa buong lungsod." Sinabi pa ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan ako sa piling mo." Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastor sa kanyang mga tupang. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang nanggigilala sa mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, tandaan niyo itong sasabihin ko, ipagkakanuno ang anak ng tao. Ngunit hindi nila ito naunawaan pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Narinig natin sa ating binasang Ebanghelyo ang pagpapahayag ni Kristo tungkol sa kanyang napipintong paghihirap at kamatayan sa Kalbaryo. Bagay na hindi naman agad mag-gets ng kanyang mga disipulo. Papaano nga mag-gets? Katatapos pa lamang ng transfiguration ni Kristo. Katatapos pa lamang ng sabi nga sa Ebanghelyo ng mga kagilagilalas na mga bagay, ang mga himala at milagrong ginawa ni Kristo. Katatapos pa lamang ng confession ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, na narinig pa nga nilang in-affirm ni Kristo, very good ka, Pedro. Katatapos lamang ng pagpamamalas ni Jesus ng kanyang kapangyarihan sa salita at sa gawa. Papaano nga naman nila ito maiko-connect agad sa kanyang sinasabing napipintong paghihirap? Ang sabi nga sa ekspresyon ng isang radio station, hindi ko makonect. Mahirap makonect. Pero alam nating mako-connect din ng mga disipulo, maunawaan din ng mga disipulo kapag naranasan na nila ang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay niya. Yung maranasan na nila kasi nakita nilang naghirap siya, nakita nilang namatay siya, nakita nilang muling nabuhay siya, at yun ay kumagat sa karanasan nila sapagkat sa kanyang pagkamatay namatay rin sila, kumbaga. Sa kanyang muling pagkabuhay, muling nabuhay din sila, kumbaga. Doon lang nila mako-connect ang lahat ng dots. Doon lang nila halos unti-unting maunawaan ang lahat. Doon lamang mas tatatag ang kanilang pananampalataya. Kaya nga, ang testamentong ito, ang New Testament, lalong-lalo na, ay patunay na naunawaan na talaga nila ang pananampalataya nila, sapagkat otherwise hindi ito nila maisusulat at hindi ito magiging Biblia. At lalo pang pruweba, ipinahayag na nila ang mabuting balita kahit pa maging bitya ng buhay nila. At ito'y dahil yung sinasabi ni Kristo ay naranasan na nila. Nagkaroon sila ng mga moments kung kailan nasabi nila ang mga salitang pinangungunahan ng mga salitang kaya pala sinabi niya mamamatay siya sapagkat muling mabubuhay siya. Kaya pala nakagagawa siya ng mga himala at milagros sapagkat Diyos siyang talaga. Kaya pala ganito ang dati ay ipinahayag niya, etc. Kaya pala sinabi niya dapat patawarin ang mga kaaway, ang mga umuusig sapagkat ganun siya. Kaya pala, at marami pang ibang kaya pala. So ito mga kapatid ay isang magandang reminder sa atin na tulad ng mga disipulo noon, tayo mga disipulo ng Panginoon ngayon. Tulad nila noon, nakasama lagi ang Panginoon.
pero hindi pa agad gaanong naintindihan siya. Ganun din tayo. Tayo, na mga sumusunod kay Kristo ngayon, tayo, nakasama siya lagi ngayon, dahil nagsisimba naman tayo, at least linggo-linggo, nagdarasal tayo araw-araw, nagninilay tayo ng salita niya, nakikinig tayo ng mga makabuluhang homilya. Ito'y reminder sa ating lahat na kahit kasama natin siya araw-araw, tulad ng mga disipulo noon, ay hindi pa rin ito garantiya na lubusan na natin siyang maintindihan ngayon. At tulad din nung una ng mga disipulo noon, not yet. Mas magiging maliwanag sa atin lang ang lahat. Ang ating pananampalataya ay mas magiging lamang na matatag kapag tayo na mismo ang nakaranas din ng paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo. That is, kapag nakaranas na tayo ng mga matinding problema sa ating buhay, at sa tulong ni Kristo, ito rin ay ating napagtagumpayan, nalampasan sa ating buhay. Doon lamang natin mas maunawaan ang lahat. Kaya nga po normal na kapag tayo naka-encounter ng malaking problema, normal yung pagtatanong, bakit nangyari ito? Bakit nagkasakit ako? Bakit nalugi ang aking negosyo? Bakit lumaking ganito ang anak ko? Bakit niloko ako ng asawa ko? Bakit? Kapag tayo naka-encounter ng mga matinding problema na hindi natin maasahan, normal yung mga pagtatanong na gano'n. Kasi hindi natin agad maintindihan, hindi agad natin ma-reconcile sa pag-ibig, kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon. Kaya nga, nasa likod ng mga tanong na yan, naglilingkod naman ako. Nagpapakabait naman ako. Nagpapakabuti naman ako. Normal yun. Kaya lang, umaasa ang ating Panginoon that we will keep moving on. We will keep trusting in Him. We will keep believing. We will keep hoping upang in the end, through Him, we will understand everything. Upang in the end, through Him, magkaroon din tayo ng mga kaya pala moments tulad ng mga disipulo noon. Kaya pala ako nagkasakit. Kaya pala nagkaroon ako ng ganitong problema. Kaya pala dapat ay lagi talaga ako nagdarasal at nagsisimba. Kaya pala napalapit na ako sa Panginoon ay mangyayari sa akin ito ngayon. Something like that. Sa gayon, dun pa lamang mas magiging buhay para sa atin ang mga turo ng Panginoon. Sa pagkatandaan po natin, ang ini-encompass, ang sinasakop ng mga turo ng Panginoon na hindi lamang yung mga happy moments. Kasama na dyan ang mga lonely moments. Hindi na dyan kasama lang yung mga moments when everything is fine. Kasama din sa mga turo ng Panginoon, syempre, yung mga moments when everything is not so fine. Lalo pat hindi natin maihiwalay sa turo at lalo na sa buhay ng ating Panginoon ang paghihirap, ang kamatayan, sapagkat ito ang partner talaga ng tagumpay o ng muling pagkabuhay. Naisip ko nga po bakit ba tayo nangangarap mapunta ng Holy Land? O hindi nga ba para makita natin at maging pamilyar tayo sa mga lugar na sinasabi sa Biblia, para kapag nagsisimba tayo at binanggit yung pangalang Jericho, Jerusalem, kapag na-encounter natin to, ay napunta na ako dyan. Yung mga lugar kung saan gumawa at nagpamalas ng himala, milagro si Kristo, lalong-lalo na yung mga lugar kung saan pinahirapan, pinatay, at syempre muling nabuhay si Kristo. Gusto nating maging pamilyar, di ba? Okay po yan, pero sana hindi hanggang dyan lang. Kasi kung hanggang dyan lang, additional information lang ang habol natin pag ganyan. Wala pong masama dyan. Pero
hindi lamang dapat information, kundi transformation. Na kung papaanong naging banal ang mga lugar na ito dahil ito'y natapakan, nilakaran, naranasan, nadampian ng katawan ni Kristo. Sana'y maging ganun din tayo. Pero, hindi ganun lang ang kabanalan. Yung apunta ka sa mga lugar kung saan dumaan si Kristo, ang kabanalan, ang sure pass ng kabanalan ay yung daanan mo talaga, ang kanyang pinagdaanan. Hindi yung literal na daan, kundi yung literal niyang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Doon lamang mas magiging maliwanag ang lahat. Come to think of it, di nga ba't mas na-appreciate natin ang salita ng Diyos kapag ito'y nahi-apply sa buhay. Kaya nga kapag nagsiserbo ng pare, mas nagiging attentive kayo kapag ito'y inilalapat natin sa karanasan ng tao. Diba? Pag may kwento, pag may karanasan, yung mga kwento yan, yung mga karanasan na yan, hindi naman ninyo kwento yan, hindi naman yung karanasan yan. So how much more, kung sarili mong kwento, kung sarili mong karanasan ang malalapat mo sa salita ni Kristo, doon mas magiging solid ang pananampalataya mo. Mga kapatid, again, balik ako dun sa punto tungkol sa Holy Land. Di naman sinabi ng Panginoon na sumunod kayo sa akin. At sa pagsunod nyo sa akin, punta kayo ng Holy Land. Again, maganda yan, ha? Okay yan. Pero sa pagsunod talaga sa Panginoon, lalo na tungo sa kabanalan, ang sabi niya, take up your cross, deny yourself, and follow me. Doon tayo mas makakasunod sa Kanya. Doon tayo mas matutulad sa Kanya. Doon tayo magiging banal tulad niya. Ito sana mga kapatid ang ating makita, ha? Upang dumating man ang mga matinding problema sa ating buhay na ipinagdarasal natin na wag naman, pero hindi naman din tayo makakaiwas siya. Magkakasakit pa rin tayo o mahal natin. Mamamatay at mamamatayan pa rin tayo o maging tayo. Pinagdarasal natin na maiwasan. Pero kung nandyan na, huwag tayong magagalit. Huwag tayong magtatampo. At huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Bagkus, makita natin ang mga pagkakataong ito bilang mga sitwasyon upang mas makilala pa natin ang Panginoon. Upang mas maging malapit pa tayo sa Panginoon. Sapagkat, sabi nga, papaano natin maunawaan na siya'y talagang maasahan kung hindi naman tayo dadaan sa mga matitinding pangangailangan. Paano natin ma-appreciate na siya ay mapagpatawad talaga kung hindi tayo masasadla sa kasalanan? Paano natin masasabi na siya ay great healer talaga kung hindi naman tayo magkakasakit o magkakaroon ng karamdaman? Mga kapatid, maganda yung meron tayong pananampalataya sa isipan, pero mas magiging solid yan kung yan ay mailalapat natin sa ating sariling karanasan. Seselyuhan ang ating nalalaman ng ating mga karanasan at hindi na kailanman mawawala, maaagaw sa atin ang karanasang iyan ng pagkamatay at muling pagkabuhay. Ng pagkaranas ng matinding problema, pero pagkalutas o paglampas dito sa pamamagitan niya. Sabi nga po, nung dating bulag na pinagaling ni Kristo sa John 9:25, I'm not mistaken, nung siya'y interrogate ng mga Pariseo, ng mga matatanda ng bayan, nang siya ay parang pinipilit na sirain yung pananampalataya niya kay Kristong nagpanumbalik na kanyang paningin. Ang sabi niya, basta ang alam ko, bulag ako. Pero ngayon, nakakakita na. In other words, bahala kayo kahit anong sabihin niyo. Basta ang alam ko, pinagaling niya ako.
Kapag tayo'y nakaranas na ng matitinding problema at nalampasan natin ito sapagkat hindi tayo rin nawala ng pag-asa, hindi tayo kumawala at patuloy na kumapit sa Kanya. Itong mga karanasan ito ang babalik-balikan natin. Kasi hindi na ito maaagaw ng demonyo sa atin. Hindi na ito mapapaw, walang kahulugan, makukontra ng demonyo sa atin. Kapag nakaranas muli tayo ng mga problema, kahit sabihin niya sa atin, hindi ka mahal ng Diyos, hindi makapangyarihan ng Diyos, hindi ka makalalabas sa problema yan. Yun ang babalik-balikan mo. Yung nauna mo na ng karanasan ng pagkamatay at muling pagbubuhay, yung nauna mo ng karanasan ng matinding problema at sa tulong niya ay yung nalampasan. Yun ang ipambabato mo sa kanya. Hindi. Nagkaroon na ako ng matinding problema noon eh. Tinulungan ako ng Panginoon. Mapagmahal siya, makapangyarihan siya, marunong siya. At kung nagtiwala ako noon, magtitiwala din ako ngayon. Sapagkat kung tinulungan ako dati ng Panginoon, tutulungan din niya ako ngayon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito upang kahit ang ating mga matinding problema ay makita natin bilang okasyon ng pagkapala upang mas maging matatag pa ang ating pananampalataya. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo, Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samot. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat anak ang niya. samot ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Bigyan natin ng ating mga mata, Panginoon. Humihiling po ako sa iyo ng kagalingan sa aking sakit at sa sakit din ng aking mahal sa buhay. Humihiling po ako ng tulong sa iyo para sa mga problema namin sa buhay, sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa tao na gusto naming magbago. Pero habang hindi pa nalulutas sa tulong mo, humihingi rin kami ng tulong sa iyo upang hindi kami mawala ng pag-asa. Patuloy kaming lumapit sa iyo, kumapit at patuloy kaming umasa na ang lahat ng ito ay malalampasan namin at makatutulong pa upang mas lumalim ang pananampalataya namin. Tulungan mo kami, Panginoon. Alleluia! Hallelujah! Na kahit ang aming paghihirap ay maging pagpapala, Panginoon. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pamamayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa dakdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Pagkatapos ng matinding bagyo, sumisikat din ang araw. Kung lalapit ka kay Jesus,
Hindi magtatapos sa paghihirap ang iyong buhay. Malalampasan mo ito, mapagtatagumpayan mo. Mayroong magandang mangyayari kung lalapit kay Jesus. Hindi mo kinakailangan kayaning mag-isa. Kailangan mo ang tulong na yan. Gamitin mo ang problema mo para mas lalo pang lumapit ang loob mo kay Kristo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalam. Mula sa mga butil na humitik ng uhay, natipong mga trigo'y sa tinapay magwawakas, pinagpagura ng lipa na kamay, at ang pawis na sano'y nunukang, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay, mula sa mga baging ng kinpulaumas, inaning mga bunga, ang katasay naging alam, pinagpagura ng lipa na kamay, at ang pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay, sa dugo at katawan ni Jesus namin Ama, ang tinapay at alak ngayon'y babanyuay, pinagpagura na lipat na kamay, at ang pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay, mula sa mga butil na humitik ng uhay, natipong mga trigo'y sa tinapay nagwawakas, pinagpagura na lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay, pinagpagura ng lipa na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-gugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo sa pagkasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimo halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinapalingaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaalib na maaasahan at napatulad mo sa pananagutan
upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad. Ang mga banal na tao tulad ni San Jeronimo ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay ng halimbawan pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa sa kadakilaan. Mo, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayo, yumuko, pagdasal natin ang ating mga minamahal na yuma. Isama po si Nanchoris, Nene, Silito, Percy, Miguel, Arsenio, Stereo, Emer, Amon, Jogaso, Mariaso, Enrique, Ada, Atante, Larry, Jacinto, Elsie, Gorio, David, kayo din ng lahat na mga pumanaw, kaawaan mo sila, sali kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at paging tapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Nazaret, ang ina ng Diyos, San Jose, ang kapiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdimong nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating mapagpagaling na Ama. Kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko.
Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang ating kagalingan, ang ating buhay at kaligtasan, ang ating Panginoon lamang. Maapalad tayong lahat na inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Salamat sa iyong pag-ibig, pag-asa ay nakamtan, bagong liwanag ang nasilayan, kami tatak sa iyong patnubay, sama-sama kaming mababangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Ngayon sa aming pagbangon, ikaw ang susundan at yayakapin ang krus ng buhay dahil ang iyong
lakas, ang siya naming taglay. Narito ang aming puso, nilalaan tangi sa'yo. Bukas palad kaming maglilingkod, isang bagong likha, biyaya mong handog. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang sinusunod naming banal mong pahayag, at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin. Tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay umata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inanghiya, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad, siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagdarasal at pagtulong para sa ating simbahan, sa pagsuporta sa ating souvenir shop, sa pag-iipon gamit ang ating alkansya at pag-aalay dito pag napuno na, at sa pagtangkilik sa aming 3 Nails na Crown, at gayon din sa ating mga pag-share ng mga videos natin, live masses and reflections. Ito po ay nakatutulong sa patuloy pang mga paggawain ng ating simbahan at sa pagtulong na rin ng ginagawa ng ating simbahan sa ibang mga simbahan, sa ibang mga parokya, maging sa mga individual. Marami pong salamat sa inyo. Mamaya po, alas 6 ng gabi, anticipated mass. Regular po yun tuwing Sabado dito. Okay? So mamaya po, pagkatapos ng final blessing, uupo ang lahat o kaya luluhod. Sisimulan po natin ang rito para sa pagpapahid ng banal na langis para sa mga may sakit. So ang priority po na sa mauna ay yung alam natin o kita natin na may sakit at matatanda. So yun ang priority na mauna. Hindi naman po ako alis dito habang may mga tao pa. Basta before and even during and after na kayo ay mapahiran ng langis,
na sa palad ninyo at sa noo, kayo na po ang bahala magpahid yan sa katawan po ninyo kung saan may gusto nyo ipahid. Bago at matapos at during that, sana magdasal po tayo. Pagdasal din natin ang ating mga kapwa may sakit. Ito po ay sa saliw ng awitin na tutugtugin ni Art at sa Chaplet to the Divine Mercy. Ang Chaplet to the Divine Mercy, sana meron tayo sa projector nun mamaya. Sana matutuhan natin sapagkat napakagandang dasal po. Ito yung dasal in the name of Jesus. Sana matutunan po natin yon, Chaplet of Divine Mercy. Ganda at napaka-bisang dasal. Samantala, kung meron tayong picture or nasa cellphone ng picture ng mahal nating may sakit, pagpila niyo po mamaya, pakita niyo lang po sa akin. Okay. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo kasamang ating pamilya, lalo na ngayon ang ating mga kapatid na may sakit. Pagpalain ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kagalingan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Stand as we begin our Eucharistic celebration. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay na ko niya hinirang kawang iningatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging handog niya sa atin. In this Holy Mass, we include in our prayers Greg Santa Rita and the healing of Alan San Pedro. We also pray for Lance, Johan Santiago, and those who are also celebrating their birth anniversary. We also pray for peace in the Middle East. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. For us to become blessed and worthy of these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly pray, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. may Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, nilarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat.
Bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katasasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Let us bow our head. We tell God our own intentions. We also include in our prayers our fellow Filipinos working abroad. Let us pray. May your grace, O Lord, we pray, at all times go before us and follow after, and make us always determined to carry out good works. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. On the first reading, Isaiah pictures the messianic banquet where God will satisfy the longings of the human heart and where there will be no more death, no more sorrow. A reading from the book of the prophet Isaiah. On this mountain, the Lord of hosts will provide for all peoples a feast of rich food and choice wines, juicy, rich food and pure, choice wines. On this mountain, he will destroy the veils of all peoples, the web that is woven over all nations. He will destroy death forever. The Lord God will wipe away the tears from every face. The reproach of his people he will remove from the whole earth. For the Lord has spoken. On that day it will be said, Behold our God, to whom we looked to save us. This is the Lord for whom we looked. Let us rejoice and be glad that he has saved us. For the hand of the Lord will rest on this mountain. The word of the Lord. Thanks be to God. I shall live in the house of the Lord all the days of my life. I shall live in the house of the Lord all the days of my life. The Lord is my shepherd, I shall not want. In verdant pastures he gives me repose. Beside restful waters he leads me. He refreshes my soul. I shall live in the house of the Lord all the days of my life. He guides me in right paths for his name's sake. Even though I walk in the dark valley, I fear no evil, for you are at my side.
with your rod and your staff that gives me courage. I shall live in the house of the Lord all the days of my life. You spread the table before me in the sight of my foes. You anoint my head with oil. My cup overflows. I shall live in the house of the Lord all the days of my life. Only goodness and kindness follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for years to come. I shall live in the house of the Lord all the days of my life. For the second reading, Paul thanks the Christians of Philippi for their kindness to him. Although he can cope with any situation, Paul sees their concern for him as they're sharing in the magnificent riches of Christ. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, I know how to live in humble circumstances. I know also how to live with abundance. In every circumstance and in all things, I have learned the secret of well-being, of being well-fed and of going hungry, of living in abundance and of being in need. I can do all things in Him who strengthens me. Still, it was kind of you to share in my distress. My God will fully supply whatever you need, in accord with His glorious riches in Christ Jesus. To our God and Father, glory forever and ever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Alleluia, 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 alleluia. May the Father of our Lord Jesus Christ enlighten the eyes of our hearts so that we may know what is the hope that belongs to our call? Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus, again in reply, spoke to the chief priests and elders of the people in parables, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched his servants to summon the invited guests to the feast, but they refused to come. A second time he sent other servants, saying, 'Tell those invited, behold, I have prepared my banquet. My calves and fattened cattle are killed, and everything is ready. Come to the feast.' Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. The rest laid hold of his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged and set in troops, destroyed those murderers, and burned their city. Then he said to his servants, 'The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. Go out therefore into the main roads and invite to the feast whomever you find.' The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests. But when the king came in to meet the guests, he saw a man there not dressed in a wedding garment. The king said to him, 'My friend, how is it that you came in here without a wedding garment?' But he was reduced to silence. Then the king said to his attendants,
Bind his hands and feet and cast him into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth. Many are invited, but few are chosen. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isa sa pinakamahalagang selebrasyon sa buhay ng maraming tao ay ang kasal. At makikita po natin yan sa tindi ng preparasyon na ginagawa ng mga nagpapakasal. Kung minsan sabihin man nilang, simple lang. Di totoo yun. Sigurado, maghahanda at maghahanda pa rin ang mga yan. Ulan sa pag-iisip kung saan sila ikakasal, kung sinong magkakasal, sino ang imbitahin nila, ang mga pagkain ihahain nila, may video ba o picture na lang ba, hanggang sa mga detalye ng paano bang posing ang strike nila kapag pictorial na nila, ano bang halik ang gagawin nila sa first official kiss nila, sino ba ang aaniyahan nilang mag-message para sa kanila, etc. And this only shows ang pagpapakasal ay stressful talaga. Kaya parang awa nyo na. And I'm speaking on behalf ng mga magpapakasal. Huwag nyo na pong dagdagan ang stress nila. At para dyan, meron akong dalawang paalala. As inspired na rin ng ating gospel reading na napakinggan. Unang advice, unang paalala para hindi makadagdag sa stress ng ikakasal na mag-asawa. Huwag kang magtatampo kapag hindi ka naimbitahan, lalo pa kung ikaw ay kamag-anak at kaibigan. Yes, lalo pa kung ikaw ay kamag-anak at kaibigan. Nakita niyo po bang nagtampo yung mga inimbitahan sa pangalawang pagkakataon na hindi naimbitahan sa unang pagkakataon? Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ba nila, dahil walang dumating nung una, kami na? Ay, naku, bahala kayo. Hindi kami aaten. Hindi! Umaten pa rin sila. Sapagkat alam naman nila, at ito'y dapat alam din natin, na ang may pakasal ay may karapatan na mag-decide kung ilan at kung sino ang kanyang invite. At sa hirap ng buhay ngayon, lalong-lalo na ngayon, practical na yon. Because much as we want na invite lahat, hindi naman natin po pwedeng pakanin lahat. Biruin mo, in-invite mo na nga, pinintasan ka pa. Walang lechon. Konti ang mga ulam na pagpipilian. Ang dessert, ako, atsara na lang. Ang init sa venue. Paano nga, sa dami ninyong mga balat sibuyas sa mga kaibigan at kamag-anakan na dapat imbitahan, na magtatampo kapag hindi nasabihan. Ayon, naisakripisyo na. Pati masarap sanang handaan at maayos sanang paghahandaan. Pwede ba? Tigil-tigilan nyo yung self-entitlement na yan, Sana ma-realize nyo na kahit kayo pa man ang pinakamayamang tao, hindi mo pwedeng maimbitahan sa isang okasyon lahat ng kakilala nyo. Puti pa si Kim Chiu, nang hindi maimbitahan sa kasal ni Maha at Rambo. Ito ang sabi niya sa interview. Hindi naman kami sobrang close na ni Maha at hindi na rin naman kami masyadong nag-uusap. At syempre, kapag kasal mo, gusto mo yung mga taong gusto mo lang andyan to witness your love sa partner mo. Hindi ako naimbitahan, pero okay lang. Wala talaga. Sobrang happy ko para sa kanya. Minessage ko naman siya. Natouch din ako nang minessage niya ako dahil doon sa nangyari sa ate ko. Sabi niya, pinagpipray daw niya yung ate ko. At sana raw, okay lang ako. Nakausap ko siya nung may nangyari sa ate ko. Pero siguro sa kasal, hindi naman na yun importante kung imbitado ka o hindi. Basta sa sarili mo, masaya ka sa nangyari sa kanila. Tsaka, deserve nila ang isa't isa. Sila ni Rambo. Ganun sana. Kang magtatampo. O hindi ka naimbitahan. Hindi nakasalalay dito at hindi ito tungkol sa inyong pagiging magkamag-anak at magkaibigan. O di ba? May mga iniimbitahan naman sa kasal, hindi naman kamag-anak, hindi rin kaibigan. Naimbitahan, bakit? Kailangan. Yung naimbitahan na yan, magsasama pa yan. Kunyari, ninong at ninang. Abay, syempre, makikita nung kinasal, sino pa ito? Ay, oo, kasama ito ng ninong, kasama ito ng ninang. So, hindi ito tungkol talaga sa pagiging magkaibigan o magkamag-anak lang. Magtampo ka. Kapag sa susunod na mga okasyon na maramihan na ang imbitahan,
hindi ka pa rin masabihan. Doon ka magtampo. Pero sa araw na ito, na matindi ang gastos at ang budget ay limited lang, sana maintindihan mo, kung hindi nga masabihan, Father, kahit hindi naman ako pakanin, attend lang ako, tumigil ka nga. Alam mo namang hindi po pwede yung ganyang katwiran. Pag pumunta ka, syempre papakanin ka. Ano ba? Ganon. Sinasabi ko sa iyo, dagdag pressure yan sa mga ikinakasal. Yun lang hindi ka nila imbitahan, pressure na yun eh. Bakit? Nakatanim sa isip nila, talagang nagdadalang hiya sila, hindi man nila sabihin sa iyo ng tahasan. Lalong-lalo na kung meron naman kayo talagang pinagsamahan at alam nila, babawi at babawi sila sa iyo sa ibang okasyon. Hintayin mo na lang yon. Pero sa pagkakataong silang dapat mong intindihin, unawain, mag-alakincho ka muna para sa kanila. Kasi sinasabi ko sa iyo, mas ma-appreciate ka nila. Ikalawa, kapag inimbita ka naman, umattend ka. Lalong-lalo na kung wala namang matinding problema, kompromiso na napakahalaga. Pag-attend mo, ikaw mismo, huwag yung magpaproxy ka. Beforehand, nasabihan ka at hindi ka tumanggi. Ibig sabihin nun, tinatanggap mo yung invitation. Punta. Alam mo, mahirap yung maubusan ng pagkain kasi may mga hindi invited na dumating. Mahirap din naman yung matirhan ng maraming pagkain kasi yung may mga in-invite na hindi dumating. Yes, pwedeng i-take home yung mga pagkain na yan. Pero mate-take home din ng mag-asawa yung ampo sa iyo, yung hurt na binigay mo sapagkat ine-expect ka, hindi ka dumating. Ano ba naman? Lalong-lalo na kung sa pag-i-invite sa'yo, meron silang hindi na-invite na ibang tao. Huwag ganon. Ngayon, kapag umattend ka, umayos ka. Hindi mo okasyon yon. Okasyon nila yon. Kang magbando ng magbando. Yung mga komentong, may dress code pa, ang arte-arte naman nila, ay ang motive, nakakaitim. Sabi na nga ba, ang bride, parang hindi nagpapayat. Putis na yata. Ano ba yan? Gutom na mga bisita. Hala, magpakain na. Tama na ang seremonya. Dapat talaga, Sabado ginanap yung kasal, hindi Martes, para maraming nakapunta. Kung ang pupunta lang, kagaya mo lang, wag na. Ano ba? Kasal nila. Hindi mo kasal. Mayos ka. Yung iba pa sa inyo, basta makakain lang, uwi na. Ilan yung naatidan kong kasal na sa reception, ganon? Kakaawa. Nagpapasalamat. Wala ng tao. Father naman tagal-tagal naman kasi Alam nyo ako, tahasan ko sasabihin sa inyo. Baka naririnig ito ng mga dating ikinasal ko na minsan na late ng 30 minutes, isang oras pa na late, 1 and 30 minutes pa yung isa. Busit na busit ako. Totoo. Pero, pinipigil ko yung sarili ko. Gusto ko na sabihin nung sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo sa simula, Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo, Anak ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo, Panginoon, at sumayin niyo rin. Okay? You may now kiss the bride. Gusto ko nang tapusin sa simula pa lang. Pero pinipigil ko yung sarili ko. Bakit? Alam mo yan, na mga ikinasal ko, kahit may mga hassle, nakakalimutan yung sing-sing, nakakalimutan, nasakit ang ulo mo. Ang dami pang arte, talagang pinipigil ko yung sarili ko. Bakit? Minsan lang mangyari sa buhay ng tao yun. At ang sabi ko nga, napakahalagang okasyon. Ibigay na po natin yung natatangi at tamang pagtugon. Umayos tayo. At dito ko gustong iugnay sa huli na lang. Yung dapat nating maging pagtugon sa Panginoon. Tayo mga Kristiyano na inimbitahan sa kasalan o kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon. Tama, lahat tayo imbitado. Pero mayos tayo. Tama sinasabi ng ating gospel reading. Yung king dito, nire-represent niya ang Diyos. Ang sinasabi dito ay, lahat ng tao, bad and good alike, lahat ng mga makasalanan, welcome. Welcome ng king with open arms. Yun ang sinasabi dito Come as you are. Yun ang sinasabi dito. Yun ang good news. Pero teka, ang sinasabi rin dito ay ito, the king or God does not expect us to remain and to stay as we are. Pumasok kang makasalanan, lalabas ka makasalanan? Hindi. Dati chismosa ka, 3 taong ka nang nagsisimba, hanggang ngayon chismosa ka pa rin? Hindi pwede yun. Dati may bisyo ka, hanggang ngayon may bisyo ka pa rin. 3 years na. Hindi pwede yun. Yung iba nga sa atin, hindi na bumibilang ng taon. Kanina miniting ko yung mga ushers natin, awang-awa ako. Yung isa daw,
Kasi hindi na nga niya pwedeng patuloyan kasi punong-puno na ng mga tao sa loob. Sinusundo siya ng payo. Kung nakikinig ka ngayon, nakaw! Sabi naman ni Ate Cynthia, yun daw ang daming kalat. I-remind lang naman din doon niya. Sabi niya, ma'am, wasan po na. Di pa naman ako alis Ay, nako, pumasok kayo sa handaan ng Panginoon. Umayos kayo. Alam niyo, hindi ba? Hindi tayo nababago ng ginagawa natin. Hindi po pwede yon. We must not continue living the life we are living or we were living before we met Jesus. Sapagkat kung totoong nakilala mo na si Kristo, hindi po pwedeng walang masamang mabago o mabuting madagdag sa pagkatao mo. Kung totoong nakilala mo na si Kristo. Yun yung sinisimbolo ng wedding garment na hinahanap ng hari sa isang guest sa Ebanghelyo. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa Romans 13:14. Put on the Lord Jesus. Isuot mo sa iyong pagkatao si Kristo. Ito yung sinisimbolo ng damit pambinyag na ibinigay sa atin na puti nung tayo binyagan. At ito yung hahanapin sa atin ng Panginoon pagdating ng araw. Yung damit na dapat ay nakikita si Kristo sa ating pagkatao. Yun dapat ang isang Kristiyano. Hindi sa pangalan lang, kundi sa buhay na totoo. Totoong masyadong mabait ang Diyos. Totoong masyado tayong mahal ng Diyos. Pero hindi natin dapat inaabuso yon. Mabait ang Diyos, pero meron siyang mga utos. Ikaw ba mabait kang asawa? Okay lang na mga liwa yung asawa mo? Hindi. Mabait ka. Wala ka nang mas mabait sa'yo bilang magulang. Okay lang na sagutin ka ng anak mo? Hindi. Ang lubos na pagmamahal, hindi inaabuso. Ginagantihan ng kabutihan. Yung ganti ay dapat na mabuti. Ang masama ay yung mabuti, masama ang ating iganti. Nako, darating ang pagkakataon tulad nung guest sa Ebanghelyo. Ang sinimpo ninyo, nang sinita siya, he was reduced in silence. Hindi naman siya nakapagsalita. Kasi alam niyang mali siya. Darating ang pagkakataon na sasabihin ng Diyos sa iyo, maging ng iyong kapwa-tao. Napakabuti ng asawa mo, niloko mo. Napakabuti ng magulang mo, sinuway mo, tiniis mo. Napakabuti ng kapatid mo. Dami po pa rin nasabi. Marirealize mo, oo nga, napakabuti. Kung bakit masama ang iyong ikinante. You will be reduced to silence. Pangihinayangan mo. Kasi minsan lang makatagpo ng Diyos at ng mga taong ganito na kung magmahal ay todo. Huwag mong abusuhin, suklian mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos Alam niya ang ang pinagdaraan. samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Diringki ng Diyos ang samo ko. Bigyan natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kung tumanaw ng utang na loob sa iyo at hindi sayangin ang mga grasyang binibigay mo. Tulungan mo kung maging maayos na isang Kristiyano. Kristiyanong ikalulugod mo, ipagmamalaki mo at inaasahan mo.
Tulungan mo kung huwag masayang ang kabutihan mo. Gayon din naman, ito rin ang ipinagdarasal ko sa mga taong minamahal ko. Sana huwag nilang sayangin lahat ng pagmamahal ay binibigay, pinapakita ko sa kanila. Makita nawa nila na dapat ito ay tugunan nila kahit konting pagpapahalaga. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamat ang Diyos. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Babalik sa atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat sa pagdugon mo, sa imbitasyon ng pagmamahal ng Diyos sa iyo, marami pa siyang magagandang bagay na ibibigay. Kaya naman minamahal ka niya, ay sapagkat hindi dahil mabuti ka, kundi dahil mas gusto niyang maranasan mo ang kabutihan mo. Napakabuting tao kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under the Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan, ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Sampit sa labi namin ang ngalan mo po na'y dinggin. Dalang pasasalamat
ng puso kong tapat, hiling sa'yong masipag, biyaya sa lahat, ngayon ay natitipon ang bala na po, naghihintay, sumasamo ang adayong tugon. Hatid sa'yong dambana, alay na ihanda, nalay ka sa salamat, at sa'yo rin nagmula, masdan ang iyong likha, kami bigyang pansin, nanikluhod pakumbaba, ikaw ay sambahin. Dala si Kristo ang Kordero, nagligtas sa atin. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, the prayers of your faithful with the sacrificial offerings, that through these acts of devotedness we may pass over to the glory of heaven through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your we hearts. lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we give you thanks as an exaltation we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the founts of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray
that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our head and in silence we pray for our departed loved ones. Please include Joyce, Nene Joselito, Elsie, Gautiosa, Miguel Arsenio, Emer, Rose, Enrique Rodolfo, Jacinto, Jongaso Maria Celso, Elsie, Alfredo, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Nazareth, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming manasala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, ay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya, upang purihin siya. Upang purihin siya. Let us pray. We entreat your majesty most humbly, O Lord, that as you feed us with the nourishment which comes from the most holy body and blood of your Son, so you make us sharers of his divine nature, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin o mahal na biran ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa amin. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling pusin.
Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa ay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag nawang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo ang aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparaon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. lagi po natin ipagdasal ang pagka-restore sana ng kapayapaan sa pagitan ng mga Israelites, mga Israeli at mga Palestinians. Kahit na malayo tayo sa kanila, seryoso po yung nangyayari ngayon sa kabilang dako na yun ng mundo. Maraming namamatay at kung hindi ito ma-handle ng maganda, ay mas pwedeng lumala pa. Matindi ito, kaya pagdasal din po natin ito. Salamat po. The Lord be with you. And with your And may spirit. God bless you and our loved ones in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.